Simulan na po natin ang debate round. Sa debate round, may isang pares na magdedebate sa bawat issue. Isang pro o pabor at isang anti o hindi pabor. May 30 seconds sa magkabilang panig para ipaliwanag ang kanilang posisyon sa issue. Matapos nito, magtatanungan ng pares tungkol sa isyung pinagdedebatihan. Bawat panig may 15 seconds sa pagtanong at 30 seconds din sa pagsagot. May kapangyarihan ang moderator na magtanong ng follow-up o clarificatory questions. Pasasagutin din ang kandidatong nabanggit ng sinumang kandidato. Sa huling 5 segundo, maririnig ang tunog na ito. Kapag ubos na ang oras, isang buzzer ang tutunog. At otomatikong mamamatay ang mikropono ng nagsasalita. Ang mga aspirant haharap na sa debate. Simulan na po natin ang unang issue na pagdedebatihan. Noong 2018, nag-withdraw ng membership ang Pilipinas sa International Criminal Court o ICC na siyang naglilitis sa war crimes, genocide at crimes against humanity. May mga nagpapanukala na dapat bumalik ang Pilipinas sa ICC dahil sa di umano'y extrajudicial killings o EJKs. Pero sabi naman ng iba, ang pagbabalik dito ay banta sa soberanya ng Pilipinas. Ang tanong ng bayan, panahon na ba para muling bumalik ang Pilipinas sa International Criminal Court o hindi? Mga kandidato, itaas nyo na po ang inyong mga boto. Yes or no? At ang sasalang para pagdebatehan ang isyung ito, si dating Congressman Teddy Casino na sang-ayon sa paglahok muli sa ICC, habang tutol naman si retired Colonel Ariel Querubin. Unahin po natin si Ginoong Casino. Bakit ho kayo pabor? You have 30 seconds. Kailangan natin bumalik sa ICC dahil bulok ang sistema ng hustisya sa ating bansa at kailangang may ibang matatakbuhan ang mga biktima ng mga matitinding krimen sa ating bansa. Dito ho kasi sa ating bansa, double standards ang justice system eh. Kung mahirap ka, wala kang koneksyon, wala kang makukuhang hustisya. Lalo na kapag ang katapat, ang nambiktima sa iyo ay pulis, military, o kaya mataas na opisyal ng gobyerno. Mabuti na lang ako, nakasuhan si General Bato at si President Duterte. At least kahit papaano may natakbuhan yung mga biktima ng EJKs. Ipapaliwanag naman ni Colonel Querubin kung bakit siya kontra sa muling pagsali ng Pilipinas sa ICC. Meron din po kayong 30 seconds. Hindi ako sang-ayon dahil umalis na tayo. Ba't pa tayo babalik? Isa pa, bakit tayo malilitis ng ibang ng banyaga? No? Magpapahusga ba tayo? Magpapalitis tayo sa mga banyaga? Ako nakulong ng 2 beses. No? Sumali tayo, nasa proseso na yan. At ako naniniwala sa ating justice system. Kung ang kulang lang abogado, di magbigay tayo ng mga sapat na abogado para sa mga biktima. Ginoong Casino, you have 15 seconds. Oo, ay naniniwala na ang hustisya para sa Pilipinas, pareho rin ang hustisya sa ibang bansa. No, di ba nakatakip nga ang mata ng hustisya? Kaya anong kinakatakot ng mga kinakasuhan sa ICC? Ang problema nga, hindi naman sila nakakasuhan dito dahil magkakasabwat ang mga gumagawa ng krimen at mga dapat mag-imbestiga. Colonel Querubin, reaction niyo po. You have 30 seconds. Ganon din ang paninindigan ko. Ayaw ko na ang maghuhusga sa akin at maglilitis ng mga kasalanan ko isang banyaga. Colonel Querubin, ngayon po naman, meron kayong oras para tanungin si Ginoong Casino, mag-react po sa sinabi niya kanina. You have 15 seconds. Yeah, anyway, kaibigan natin si Congressman Teddy Casino. Ang tanong ko lang, hindi ba kayo naniniwala talaga sa hustisya natin? Alam niyo po, karanasan ng bawat mamamayan na talagang may double standard sa ating bansa. Tingnan na lang natin yung mga EJK victims. 6,000 yan, mahigit 7,000. At ilan lang ang nakasuhan ng mga pulis, ilan lang ang actually na-convict, 4 lang ho yata. Dahil yung mismong nag-iimbestiga, ayaw mag-imbestiga. Yung mga piskal, ayaw mag-file ng kaso. Saan po tatakbo yung ating mga kababayan?
Mabuti nga nandyan yung International Criminal Court para doon madinig at doon magkaroon ng hustisya yung ating mga kababayan. Maraming salamat po, Ginoong Teddy Casino at kay retired Colonel Ariel Querubin. At dahil nabanggit po ang pangalan ni Senator Bato de la Rosa, hingin po natin ang kanyang komento sa sinabi ni Ginoong Casino. Since nabanggit ang pangalan ko, I just would like to react that the ICC is not all about justice. ICC is about control. They are not after justice, they are about controlling all the member nations of the ICC. Bakit? Nakita ko ito sa kaso natin sa Pilipinas. Kung saan, kahit na maganda yung pinalabas ng ating abogado sa Pilipinas, nasagot. Okay. Sorry po, it's all the time we have.